Isa rin ito sa pinakamatandang simbahan sa Archdiocese of San Fernando, tinayo pa noong 1756. Ginawa ang simbahan gamit ang mga natural na bato at laryo, pinangunaan ni Padre Lucas Gonzalez. Sayang nga lang nasira yung dating palitada sa panahon ni Padre Roberto Lansangan. Pero buti na lang pinuhay ulit ni Padre Nolasco Fernandez noong 2015 para mapanatili yung mga original na bato. At alam mo ba, kinikilala na siyang importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ng National Historical Commission noong 2013. Ang Archdiocese Crucila of Santa Ana ay mayaman sa kasaysayan. Noong una, ang bayan ng Santa Ana, mga aktibidad ng Porcelo. Ang matandang gusali sa tabi ng simbahan ay ginagamit bilang kumbento noong 1866. Pagkatapos ay naging paaralan ng Holy Cross Academy noong 1945. Nang lumipat ang Holy Cross College sa barangay ng Santa Lucia, ang gusali ay naging Crucilio House noong 1960. Sa panahon ng dating paring Joselito Henson. Ito ay tinayong muli at pinangalan ng Arpasiano B. Aniceto Building o mas naging version ay ABD. Sa kasalukuyan ito ay isang bulwagan na silid-pulungan na nagtatampok din ng mga lumang litrato na nagpapagitan ng mahalagang pangyayari ng kasaysayan ng bayan. Ara taring gamit na. Hindi, kain na. Yan naman po mo tayo. Nadakit na naman po palabas TV. Wapo. Dahil ko palabas kay TV, binuhita mo, tamong maigan. Kaya tamong maigan, kami akwa na ako po. Dakal na ako kahit kayong puwetang bibingkaan weekend. Ay, kaya rin kang bibingkada? Oo. Yan yung palitan magbibingka sa Kung ano pelitan mo na yung huling ng kasakit yung huling, di kuryente no yan na bibingkaan niya. Diyan na. Ito yung magluto eh. Di kuryente dati, huling. Kaya kahit ko muna naman kayong kain. Pwede ko rin dyan. Ay, kayo po sasabihan ng aking balang papalit king kain niya po. King maliganda niya. Ay, Arki, maralas na kaya kami balabog bali niya naman yung Arki. Kaya, hindi. Oh, ito pong gagawang santo. Si Arkitek Lids. Oo. Oh. Mami bless niya sa atyo, balong gagawa niya sa atyo yan yung muting. Ang Hindi niya pa kaya kami sinalihan bibingka. In-interview niya rin po eh. Sabi ni kayo na yung Candelaria. Kinuwento niya po kantayin kahit Candelaria. Ito po, maala niya po isimula yung Candelaria. Simula yung Candelaria, akalit na kaya kang tatampo. Sabihan kaya kami na eh. Kaya ako naman Tagalog yung tanong. Kasi kapag pangga tamo, kailangan pagpangga yung salita. Nung may nilata mo, Tagalog tamo. Sabihan na pinitang niya, mabiyatatang ko, mabiya pa kanita na may pakanak ka nung December 25, si Jesus. Ay ba't niya 40 aldo, munta na pisamban. Kaya ni Hindu na, Hindu, ara kayong iman eh. Kaya ba't pabless lo, ninganak na. Ba't ang kaya kanito, kaya ba't naning blessing, may kaposisyon, munta kaya kami, magpa-almusal kami, makanyang balok kay Candelaria. Kaya ito eh. Ay, ba't niya 40 aldo, anay dahoning, anak na, makanya yung pegumpisanan ng Candelaria eh. Kailangan lang, ngayon hindi ang makan, kayo na magpabless. Bahala na ka. Ito mo ng panahon, kailangan dang magpabless merinda. Kanito alamang sa Jose, nga kaya kwento kayo ng kaliguran ko. Ala naman makita Jose, kaya nga na.
Tapos wala natin yung pera. Tinaguli may kapagawayan sa Jose. So ngayon, pamilya na lang magdaon. Pero kahit ang mga papaw na ilang adomenda, o na yung ating magpagawang sa Jose, siguro 10 years ago kanyan, ginawa yung sa Jose na. Kaya ngayon, February tumarano, nung tayo kini sa Jose, nakita ni Mama Mary, kaya binay Jesus. Saka, makakaroon lang mo talagang pisamban, magpa-bless lang. Mama Mary, sa Jose, po Jesus. Pa-bless din ang anak doon. Makanya kwenting Candelaria. Pero naisipan, may blang magpa-bless lang kandila. Ali naman ito yung buli na sabihan. Yung kandila, yung buli na sabihan, i-Jesus siya yung sulunan ng yato ne. Tandaan niya ito. Alang aliwang sulunan ng yato, nung alwa mo i-Jesus. Kanya Candelaria, pa-bless siya ka rin. Kailangan ba? Alang aliwang sulong. Kaya mo ka nakade magpa-bless kandila, ng nano-nano. Yung talagang tuloy, kaya tingin niya ako si Jesus yung tulo niya ito. Mga yan siya kung sila ng Candelaria. Diyan itatapwa, gisa niya naman, makanyan mo naman. Unang kanita, ala namang San Jose. Lately pa mo hindi ka San Jose. Ala namang San Jose kanita kasi yung akagis na natatapos. Kaya kasi February to, nung bisa akong magipagamusal kayo, munta kayo, masaya. Agpaya musal kami, reta kang gasinin ba mo talakin, di na nakatawa, ting mamon. Pagkaila talaga, mag-enjoy na kaya kami. Sige, thank you po. Sige. Ikot ang mingay. Candelaria ko nung orin yung banta pa itaging video na sinabi na. Pwede naman kaya, kung picture kaya, tatananay ang anak na eh. Pwede naman ito. Makapiblas siya pa. Kota nung pwede ito. Asyo na yan, yung February 2, na ang Candelaria. Yung nagyo na purifikasyon. Yaw sa purifikasyon kasi may glinis lang menda. Kanya inaw sa yung purifikasyon. Puri ba yun, ba may ako ang buo? Pasakay. Putang deke kayo na yung mga Candelaria lagi niya na. Luluadya mo na yung Dito sabihin, Pesta Candelaria, pero ilagyo na siya yung kaya, purifikasyon, purify. Ay, Yung pa February. February na pa. Sige ako. Thank you po, Dad. Thank you. Yung sa Renadar, ba naman yung makabalik, ano? San Antonio Subdivision. San Antonio. Kaya pa pong ba na rin? Kaya, lumog kayo ka rin dalang kapsanto, ba rin kapsanto dyan. Lumog kayo, patag kayo kaya kaiban tayong left. Pangutan niya balo eh, no? Niya pimbalin ni Nazareno ay. Sige. Balo. Turo din naman kaya kayo. Tulog na kanta kaya po. Thank you po. Thank you, Dad. Thank you po. Nori niya po balik kay yung Nazareno. Karembuan po. Ganggo ya po. Kaya po, maraming culture na yung Santahan, tradition. Nag-eri po kayo tayo, Candelaria. Kahapon gano'n. Oo. Kinagkitang niya po kayo, mukha niya makakayo. Nag-eri po kayo niya? Oo, pag baka niya oras ka rin po, Marquis Stella. Sinabi, Maki. Paano po napunta sa inyo ang imahe ng poong Kaya Nazareno? tayo pag pinaka-penari na rin makin. Wala mo yata, kung sila na rin santo kalitang yun. Uli ka rin hapon, dala kaya rin santo, inuli din. Naman ito. Natuway pa ka na ako yun. Natuway pa ka mako. Kaya si Palmi lang. Siguro, 8 years na yun. Pagkakeda. Or kay Alipa siguro. More than, mga 100 years siguro. Kasi tandara ko, 85 na yun. Di sandali yung mag-end. Katuanan na. Kaya na lang may interview kayo.
Kaso wala kami rin naasawag kasi nga, ay hindi rin bago kung makalalo na yung awag na pulit yan. Pero ang ba't may rin yun? Saka dati, man maputing makanya. Ay matuling makanya. Pero pare, re-incarnado yung pinsan namin na liwanag ko. Yes po, Padre Jesus makakabiyarang kimikya po. Pero itong pang akong konsensero, itong makira, alwanin lang po. Kasi makakiranin. Pero yan, makakapiyar pa rin kinasaray ng kimikya po yung pag-ibig. Yan yung matong nasaray na lagay niyo. Yan yung pinaka-kaibigan. Itang kangkay, kelayo, parang vertikano yan. O itang kitang Santana ba? Okay. Pagitan mo itong chiketang Ito sa ba? Oo. Kaya pagawa ng basta, ito ilikembaw. Pinagkembaw. Kasi ko ng daily, na kami pisa kasi family owner ay yung pwede mistake sa sabon. Kaya pagawa niya. Ngayon every time na pang fiesta, sabi mo niya, lumog yan. Kasi rin kasi rin maluwat mag-stay ko sa bar kasi hindi cargo. Once natin may wala part kayo, na-cargo ng samban. Yan, makanyang kami, di ba kanita uso yung malako. Hindi niya rin stay ka rin. Nung andaman din, like fiesta na nga po, palumia dapat 9 days, kaso ulit pagawa na yan. Pahirapan na. Display daan ka na rin. Nakalasa yung samban niya. Stay ka rin, like in January 9 ka na. Itang 8 morning siguro, palumia, tapos 9 kapesta na, yun, kaya pa na. Pero wala yung position. Impression on the king side. Kaya after Ash Wednesday, parang hindi nakapiesta na kami. Kasi tabalo, pag may kaya akong rin nung ibalik dito. Next year. Pero sabi doon, malabo nang ibalik dito. Kasi kano, magbinyagya pa rin nga akong dito, nakapiesta na. Tabalo, kaya dito. Dito ako rin, sasabi ko lang sa akin. Nga, sila bandala after na lang kinuha. Kasi likod ng Alakas Carrera, kung people doon. May demo din ako, document mo naman kanina, hindi naman nakita mo sa gusto namin dito. Inayos na yung Kuya Architect last ng April. Bininan din yung bakal din kasi tugod yung mga bakal nito sa kanya. Tapos din, tabalo, kapila niya mag-bar kasi marina linisan mo rin kami. Kaya standards mo. Alam ko, marina linisan. Thank you, Dad. Thank you po. Care po. Pinapakilala ko muna po ang ating guest na si Mr. Joseph Piquisol Malyari. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Ano po ang pinagmulan ng bayan ng Santa Ana? Based on history, kasi medyo konti yung ating resources sa history. Based on history, yung Santa Ana, sa mga konting resources natin, yung mga nanggaling talaga sa archives, like Philippines National Library, ang kanyang description of Santa Ana ay came from an old name na Pimpin. Kasi kung titignan mo sa history yung Pimpin, ano siya, pwede siyang Chinese name, okay? Pwede rin siyang lumang Kapampangan na word na ibig sabihin is sa ating mga Kapampangan ngayon, sa mga new gen ngayon, mga Gen Z, ito yung panpan, di ba? Tayo yung mga king Kapampangan, may pampanantamo. Sa wikang Tagalog, na parang set aside kasi yung panpan na yung sabihin sa Tagalog is hindi nakikita na bablock kasi malaki yung mga bayan na katabi.
Kaya tinawag siyang Pimpin before. So merong source yung Pimpin na old term na Pampan, okay? Napimpinan, napampanan ng mga malalaking mga bayan na katabi ng bayan ng Santa Ana. Kasi Santa Ana is the second smallest town in Pampanga. The smallest is Santa Rita. Tapos, biggest town nasa borders natin. Candaba, Arayat, Mexico. They are the biggest town na nasa-set aside yung Santa Ana. Kaya Pimpin. The other one is Thomas Pimpin, which is the old settler here in Santa Ana, na unang Chinese settler daw dito sa Santa Ana. Wala pa tayong resources, pero yung Pampanga book ng provincial capital na inire-release, yun yung nakalagay, Thomas Pimpin, pero wala yung source out. According sa amin, sa Casa Apo, na kami ngayon yung nagre-research about Santa Ana, the history of Santa Ana, wala pa rin yung matibay na evidence. So, sasabihin ko na lang, kasi nasa book siya ng Pampanga, Thomas Pimpin was the first settler daw dito sa Pampanga, dito sa Santa Ana. Kaya tinawag daw na Pimpin. The other one is mas reliable na tayo yung mga naset aside. Pimpinan, Pampanga. Ano po ba ang pangunahing pamumuhay ng mga taga Santa Ana? Okay. Base din sa research para hindi ko na inuulit-ulit na base sa research. Lahat ng sasabihin ko is base sa research, okay? Credit na lang sa pinanggalingan ko na group, yung non-government organization group na yon, na registered na ng ating local government of Santa Ana, ang Casa Apo, okay? Shoutout muna kay Sir Allen Luis Tison Gala, yung aming founder sa Casa Apo na nasa San Francisco, California. Ako ngayon yung tumatayong bilang head ng Casa Apo kasi ako yung co-founder ng Casa Apo. So, ibibigay ko sa inyo yung mga mga information na merong sources para mas maging credible yung mga sasabihin natin, okay? So, yung pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay dati is yung buhay na ilog Santa Ana, okay? Kasi, meron tayo na nailimbag na periodiko dati na yung unang mayor ng Santa Ana ay nang hindi pa siya mayor ay nanalo sa St. Louis World Expo dati. If I may not be mistaken, it's 1920. Nanalo siya sa fishing equipment. Gold medalist siya. Ibig sabihin, napaka-flourish ng fishing industry natin before. So, mga mangingisda tayo before. Buhay na buhay yung tubig before. Kasi, meron tayong napanalunan na fishing industry, fishing equipment, na pinanalunan ng, anong pangalan kasi ng elementarya sa likod ng simbahan? Fulgencio Matias, okay? Fulgencio Matias, born gold medalist. Isa siya, before siya naging mayor ng bayan ng Santa Ana, nanalo siya ng gold medalist sa St. Louis World Expo during 1920s World Expo na napanalunan niya is a fishing equipment. Wala tayong alam kung ano tong fishing equipment na to, pero yung gold medal niya nandun pa. Yung bahay katabi ng simbahan, mga apo ni Fulgencio Matias. Sila yung mga Buen Camino ngayon, nakilala ng mga Knights. Nakasama nila ng mga Knights ngayon, na apo ni Fulgencio Matias. Nasa kanila pa yung gold medal. Ibig sabihin, that is the proof na tayo ay fishing industry before. Ano po ba yung mga kultura ng bayan ng Santa Ana? Culture. When it comes to culture, mahirap yung, mahirap yung, excuse me, mahirap yan sabihin sa, province-wide, kasi sa Pampanga, daming mga
culture na ipapakilala tulad lang ng pag sinabi mo San Fernando, home of giant lanterns. Tayo ngayon nakikilala na home of giant puppets. Okay? Ang masasabi lang ng mga youth ngayon, ng mga Gen Z ngayon, saan ka nakatira? Santa Ana, dati hindi nila alam. Ngayon, pag sinabi mo Santa Ana, yung pinanggalingan ng Mahiganga. Okay? Alam na nila ngayon yung giant puppets. Okay? Although, nalilink pa rin siya sa Gigantes ng Angono Rizal. Ang pagkakaiba ng Gigantes ng Angono Rizal, mas malaki yung Gigantes nila, mas malintong sa atin. Bakit? Bata lang yung gumagawa doon sa atin. Ang pagkakaiba pa nila is mechanical. Ito yung laging tineterm ni Sir Allen Lewis Galang Dizon, yung ating founder, saka sa ako, na mechanical puppets. Tama. Yung sa kanila hindi gumagalaw. Ang Gono Rizal, hindi sila gumagalaw. Sa atin gumagalaw. Okay? At ang kagandahan pa nung sa atin is really, it is home-based. Dito talaga siya nagawa. Kasi wala siyang pinanggalingan. Ano? From the Kiambaos, ngayon, may nag-claim na mga Lazatin. Okay? So, kailangan pa natin itong patibayan. Kailangan pa natin itong hukayan ng researches. Pero, as of now, nasa Kiambaos tayo. And then, yung paggawa ng Mahiganga is based on, yung mga napupulot lang. Hindi sila yung mga binibili. So, hindi siya magkasusunod nung sa ako. Lahat ng kanila, binibilhan nila ng craft para mabuo. Kaya ang ganda nung sa kanila. Sa akin, maganda rin naman. Kasi artist yung mga gumagawa. Ngayon, yung mga batang artist na. Dati si Manuel Kiambao na nasa Pangasinan na ngayon. Shoutout, Apo Manuel. At hindi na siya uuwi dito. Pero pwede pa rin natin siyang kami, mga kasa-apo, binibisitaran namin siya para mabuo namin yung history. Okay? So sa culture, hindi lang naman si Mahiganga. Marami tayong mga kultura na hindi pa nahuhukay. Katulad lang ng Maitinis, meron din tayo. Okay? Maitinis is yung magsasama-sama ng mga patron sa simbahan on the Christmas Eve. Yun yung sinasabi nilang Maitinis. Akala ng ibang mga balet, sila lang yung may Maitinis. Tayo, based on research, yung pagkakaiba ng Maitinis natin is yung Novenas ng Pasko. Kasi yung Novenas ng Pasko ng mga bayan, ano sila? Parol. Tayo yung pinaka-parol natin ng Novenas ng Pasko is Mahiganga. Okay? Yun yung pinaka-live ng ating Pasko. Okay? So, marami pa. Tulad ng Aguman Sosyal. Okay? Meron tayong Santa Cruzan na wala siyang berhen sa dulo. Ito kasi, kaya tumatagal na, kaya tumatanda na sa Santa Cruzan na hindi alam ng mga ibang bayan. Ito kasi yung pagsa-celebrate natin na hindi na tayo sakop ng mga banyaga. So ilan lang yan sa mga kultura natin na hindi na nalalaman ng mga Gen Z yung kanilang history. Kaya binuo namin yung Asa Ako para mabuhay itong mga to, para malaman nila. See? Tulad po na namamangha ka na meron pa tayong mga kultura na hindi pa nahuhukay, di ba? Kami, saka sa Apo, pinipilit namin hukayin ito at gawing modern para malaman ng tunay ng mga Gen Z ngayon. Ano po yung mga heritage? Okay. When it comes to heritage, isa din yan sa mga mga advocacy namin sa Casa Apo, yung preservation of heritage. Unfortunately, marami na ang nasira. Marami na din yung malapit na ang nasira. One example is yung nasa likod ng Safe More, yung Asban residence na pilit kinakain ng sibilisasyon, pilit kinakain ng mga stalls, okay? Makikita mo lang siya ngayon na parang keep on surviving kasi siya na lang yung natitira. Yung mga stalls sa tabi niya dati, part yan ng mismong compound ng Aliwalas. Hindi alam ng lahat ng ang Aliwalas residence is doon tumatapak ang dating presidente, si Diosdado Macapagal. Okay? Nakipag-meet na si Diosdado, ex-president Diosdado Macapagal, sa Santa Ana, mayor, dati,
na si Conrado, I forgot Conrado Gamboa. Si Conrado Gamboa na ex-mayor ay nakipag-meet kay ex-president Diosdado Macapagal dito sa Santa Ana, doon sa Asban residence. So, napaka-monumental niya, napaka-national heritage niya, pero walang nakakapansin, walang nakakaalam. Ngayon, pilit pang kinakain ng sitwasyon. Yung mga katabi niya, mga heritage houses din. Tulad nung bahay ni dating Archbishop Pasiano V. Aniceto, na ngayon ay naka-cover lang ng, ano tawag dito, yero, mga lumang yero. Kasi yung kapatid niya na nagbabantay is mahina na rin. Inaalagaan na rin ng mga kamag-anak na nandito na sa Santa Lucia, dito sa Sapsaman Village. So, iniwan na rin yung area. So, yung bahay, nakatangtang lang doon. Nakasiklod lang doon. So, ibig sabihin, yung mga heritage natin, talagang, napapabayaan. Sana yung mga New Zen, yung mga Gen Z ngayon, magkaroon ng ganun, no? Yung damdamin para sa mga heritage. Meron pa, yung sa likod, yung sa mga Kiambao, kung saan nagmula yung Bahiganga. Makikita nyo isang kubo type siya. Pagkaliko ng ganito, yung mga namamasada, papasok. Yung mga namamasada, pag bali lang ng ganito, meron siyang bahay kubo na napakahaba. Yun na lang yung natitirang bahay kubo dito sa Santa Ana. Pero ang ganda, kasi doon kami nag-shoot ng yung kay Cara David na ano tawag kasi doon? Basta, sa GMA siya na cooking demo. Doon kami nag-cooking demo sa GMA yung kay Cara David. So, Christmas edition siya 2 years ago. Doon kami nagpa-shoot. Ang ganda, akala nila hindi Santa Ana, yun na yung Santa Ana. Yun din papasok mismo, yung sa Adel Grace, katabi ng Adel Grace. Dati yun yung pinakamalaking bahay dito sa Santa Ana. Ngayon makikita mo yung malalaking post, yung ganda. Parang mga old structure talaga siya. Kaso, dahil sa civilization niya, hindi natin mapipigil yung civilization. Hindi rin natin mapipigil yung pagunlad. So, kailangan natin umusbong. Pero sana, hindi natin makalimutan yung history. Isa to sa pinakamalaking bahay dati sa Santa Ana, na kung saan dito nakatira yung unang San Juan. Yung unang San Juan ng Santa Ana. Na ngayon ay wala na. Kasi may history yung bahay na nasunog at hindi na pinatayo ulit. Pero makikita mo yung mga poste, old, para kang nasa Cambodia. Yung design ng kanyang poste Cambodian. Tapos, ang pinaka most iconic na building na makikita mo na history, heritage talaga is yung simbahan. Okay? Kasi tayo ang simbahan na napaka-massive ng bell tower. Napakalaki ng bell tower. Na hanggang ngayon is nakatayo at ang napakagandang bell tower ay nasa atin, sa Santa Ana. Well-preserved, pero yung mga hagdan hindi na sana matuloy ng kasaapo. Kasi kami yung nagpo-propose na i-restore namin yung daan para sa mga estudyante. Kasi pag dumarating yung kapistahan ng Santa Ana, pinutour namin yung mga estudyante para makita nila yun. Doon kasi sa bell tower, taas-taas. Para siyang 6-story talaga. Pag nasa taas ka na, makikita mo yung horizon, makikita mo yung Azure North, kung alam niyo yung Azure North. Makikita niyo na yung Pampangaan, makikita niyo na dun sa bandang north. Dun sa tower na yung mataas na mataas. Kaya isa rin yun sa mga added attractions natin pag malapit na yung fiesta. At least, nabibigyan natin ng soul yung mga bata na kailangan natin i-preserve yun. Sa panahon ngayon, buhay mo rin po ba ang kultura ng bawang? Yes. Although, ang term ko dyan is nag-aagaw buhay. Kasi,
konti na lang yung mga cultural advocates natin. Kaya nabuo yung Casa Apo kasi during the time of pandemic, kami ni Allen, nag-usap, sabi namin, paano kung hindi matapos yung pandemic? Sino na magtutuloy ng history? Sino na magtutuloy ng culture, tradition? Wala na magtutuloy. So sabi namin, lahat ng hinahawak namin na resources, lahat ng hinahawak namin na artifacts, history, pwede namin itong i-preserve kung makakabuo kami ng cultural group. So sabi namin, matapos lang itong pandemic na to, bubuhayin namin yung cultural group. So, even during the pandemic, binuhay namin yung cultural group. Doon tayo nag-struggle. Kasi, buti na lang may Casa Apo na. Kasi during the pandemic, dahil bawal pa yung assembly, pero kailangan natin ituloy yung Mahigangang Festival kasi baka magtampo na yung mga bata, ayaw na nila gumawa. Pinagawa namin sila ng maliit. Doon na uso yung Mahigangang Gantos para mabuhay lang yung kultura. Okay? Mahirap buhayin. Naghihingalo, sabi ko nga kasi, iilan lang din yung mga cultural advocate. Pero sana maparami through medium, tulad ng ginagawa natin, through social media, through Casa Apo. At alam naman namin dahil pinapasok kami ng government, ngayon nandun yung Casa Apo representative natin, si John Posni, shout out. Kasi isa siya sa mga Casa Apo executive, nakikipag-meeting sa munisipyo, regular, para malaman natin kung ano yung nangyayari sa bayan. Yung share naman natin is yung kung paano nga i-promote, kung paano buhayin, kung paano magpatuloy. Mahirap kasi yung sustain. Dapat yung culture is sustainable. Tama yung inyong ginagawa. Kasi for us to sustain, tulad niyan, sumusuporta din ang Casa Apo sa Sinopon Festival at saka sa Muntiani Kapampangan. Any activities of the local government, of the Pampanga Capital Government, yung pinaka-central government, any activities nila, nakasuporta tayo, Casa Apo. Kasi isa dito para may promote natin. Siguro napansin nyo rin sa mga post ko na ako na yung nagde-design ng mga costumes sa Casa Apo, ay sa Silocuan, courtesy of Casa Apo din, para ma-promote natin pa, mapalawig pa natin yung, kasi kung dito lang tayo, hindi rin natin mag-voice out. Kailangan natin i-voice out siya on a national level. Paano po natin maiingatan ang mga heritage ng bayan ng Santa Ana? Mahirap din na question, no? Paano maiingatan? Kami sa Casa Apo, hanggat kami ay nandirito, ipagpapatuloy namin yung Mahigangang Festival, kahit sino pa yung umupo. Ang mahirap kasi dito is, hindi ko naman po nila lahat sa mga nakaupo. Pero sana, bigyan po ninyo ng, bigyan niyo po ng puwang yung festival kasi binigyan na siya ng EO, okay, Executive Order, na siya na yung official festival ng bayan. Yun nga lang, pag nag-transition na, kasi last term na ni Mayor, shout out po kay Mayor na dito nakatira, Honorable Norberto Gamboa. Last term na niya, so yung mga papalit, sana ipapagpatuloy. Ano? Kasi kahit ilang beses namin itong i-pull out, hindi po natin pwedeng gawin kung wala pong suporta sa taas. Okay? Sana yung kanilang kalooban is katulad ng kalooban natin, mga cultural advocate na maipagputuloy itong mga to. Sa mga kabataan naman, sila yung porsigido eh. Kasi once na hindi na nila nakikita yung Mahiganga, hindi na nila nakikita na taga Santa Ana sila. Diba? So, ibig sabihin, hanggat nagugustuhan nila, hanggat porsigido silang gumawa ng Mahiganga, buhay ang kultura ng Santa Ana. Maraming salamat po. Thank you. Gulyak-gulyak, kaya beting kalukuran. Mahigang ganing labwat timpi.
Mahigang ganing Balen, Santa Ana. Mahiganga, 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 mahiganga festival. Mahigang ganing Labuan, Pimpin. Mahigang ganing Balen, Santa Ana. Mahiganga, 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 mahiganga festival. Sa palagay po ninyo, paano po natin mapapanatili ang kultura at tradisyon ng bayan ng Santa Ana? Dito kasi sa Santa Ana, mayroong mga projects yung municipal mayor natin na kung papaano natin lalo pang may hikayat yung mga kabataan. Mahalin kung ano yung meron tayo. For example, yung Mahiganga Festival. Like ngayon ding December, meron din tayong project na parol making. Wherein yung mga parol na gagawin natin is eco-friendly. So, ibig sabihin, hindi lang sa Santa Ana pwedeng makilala yung ating lugar, pwede din sa ibang lugar. Dahil din sa mga projects na meron yung ating municipio. At dahil doon, mas napapanatili natin yung mga tradisyon na meron tayo dito sa ating municipio. Thank you po. Thank you po. Thank you, Te.